Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Pagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayong 2 linggo sa panahon ng Koresma. Isama po natin sa misang ito ang kaguluhan na nangyayari ngayon sa Middle East, ang gera na nangyayari ngayon sa Middle East. Nawa ang namutawi sa mga lider, namutawi sa bawat bansa ay ang kapayapaang ipinagkakaloob ng Panginoon. Isama natin sa panalangin ang kaligtasan din ng ating mga kababayan at mga mahal sa buhay na naroon at naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Mga kapatid, ang pagbasa tuwing sasapit ang 2 linggo sa panahon ng Kwaresma ay laging nagpapatungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon. Sa Ingles, ito po yung tinatawag nating Transfiguration. At tuwing kailan po natin ipinagdiriwang ang kapistahan ng Transfiguration? Tuwing August 6. At tuwing sumasapit po ang 2 linggo ng Kwaresma, ito po lagi ang napakikinggan natin. Ang tanong lamang mga kapatid, bakit ba kailangang magbago ng anyo ni Jesus? Tandaan po natin mga kapatid na bago ang pagbabagong anyo ng Panginoon, isiniwalat ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay magbabata ng hirap. Siya ay magpapakasakit, siya ay ipapako sa krus, at siya ay mamamatay. At sa loob ng 3 araw,
siya ay muling mabubuhay. At para sa mga alagad, hindi ito katanggap-tanggap. Bakit? Dahil kapag sinabi natin na si Jesus ay Diyos, at kapag narinig natin ang salitang Diyos, ano pong mga bagay ang unang pumapasok sa ating isipan? Makapangyarihan. Tama po ba? Kapag sinabing ikaw ay Diyos, ikaw ay makapangyarihan, magagawa mo ang lahat ng bagay. Lahat ng minimithi mo, makukuha mo. Bakit? Diyos ka eh. Pero para sa mga alagad, hindi katanggap-tanggap na sabihin ng Panginoon, ako'y magbabata ng hirap, magpapasa ng krus. Pero tandaan natin mga kapatid, yung pagka-Diyos ng Panginoon, pinapahiwatig sa atin yung kanyang paghihirap, yung kanyang suffering, merong idinudulot. At alam natin ang kwento mga kapatid, na ang dulot ng pagkapakasakit ng Panginoon ay ano? Yung kaligtasan natin, yung kagalingan natin, yung kabutihan natin. Sa madaling salita mga kapatid, hindi lahat ng pagsasakripisyo nagdudulot ng kahirapan. Not all suffering leads to pain. But sometimes, all this suffering leads to healing. Kaya nga, naalala ko nung pinagninilayan ko yung Ebanghelyo at itong punto na ito, sabi ko, magandang i-connecta yan sa buhay natin. Naalala ko ho nung ako po'y medyo bata-bata pang pari, lagi pong nawawalan ako ng boses. Hindi dahil mahilig ako magsalita. Alam nyo, nawawalan ako ng boses. Bakit? Dahil mahilig akong kumain. At kapag ikaw ay mahilig kumain, minsan nagkakaroon ka ng hyperacidity o yung tinatawag nating heartburn. Nararanasan niyo po ba yan? Kapag kumakain kayo ng mga oily foods? Lagi ho ako nawawalan ng boses. Kaya nagpa-check up ako. At sabi sa akin ng doktor, Father, kung gusto mong bumalik yung boses mo, kailangan maging healthy ka. Ano po ba ang mga iniinom mo? Sabi ko, mahilig po kasi akong magkape. Minsan nakaka-4 o hanggang 5 tasang kape ho ako sa isang araw. Mahilig ho akong uminom ng soft drinks. Mahilig din ho kumain ng kung ano-ano. Sabi niya sa akin, kung gusto mong gumaling, bawasan mo yan, alisin mo yan. Alam niyo po, makulit ho ako. Hindi ko ho inalis, binawasan. Pero alam niyo ho, nung binawasan ko ho, yung sinabi ng doktor, nakaranas ho ako ng kaginhawaan. At siguro mga kapatid, ito po ang dinudulot nito sa atin, sa buhay pananampalataya din natin. Not all suffering leads to pain. Sometimes all the sacrifices, all the pains, all the sufferings leads to healing. Kaya kung nagsasakripisyo ka, huwag mo lang tingnan yung hirap. Pero alam mo, sa dulo ng lahat ng sakripisyo mo, merong bunga. At itong bunga na ito, maganda. At marahil yan ang pinahiwatig sa atin ng Panginoon. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi yung nakikita natin siya ay makapangyarihan, magagawa ang lahat ng bagay. Ngunit, ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpakasakit, namatay sa krus. At ano ang naging dulot nito? Naligtas tayo sa ating pagkakasala. And that is the healing that Jesus wanted to realize. Not all sacrifices, not all suffering leads to pain. But most of the time, it leads to healing. Yun po yung una. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan po sa ating ebanghelyo ay saan po pumunta ang Panginoon sa kanyang pagbabagong anyo? Saan po siya nagpunta? Sa bundok. At
Ang bundok po ay lugar ng tagpuan ng Diyos at minsan ng tao. Hindi lang sa simbahan, pero maraming pagkakataon sa Ebanghelyo o sa Biblia na umaakyat ang tao upang makipagtagpo sa Diyos sa bundok. Pero mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang madalas na pumapasok sa ating isipan ay ang imahe ng disyerto. Naalala po ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Di ba si Jesus ay tinukso ng 3 beses? Saan? Sa disyerto. Pero magandang tingnan mga kapatid, na ang bundok ay nagiging tagpuan ng Diyos at ng tao. At kapag ang tao ay nakikipagtagpo sa Diyos, namumutawi sa tao ang kabutihan ng kanyang sarili at ang kabutihan ng Diyos. Nararanasan niyo po ba yan? Di ba minsan kapag nasa loob kayo ng simbahan at nakatatagpo ninyo ang Diyos, mukha kayong mabait? Hoy, mukha ho ba kayong mabait? Talaga? Mukha ha? Hindi ko sinabing ugali ang bumabait ha? Mukha lang. Kasi minsan aminin ho natin, kapag nasa loob ng simbahan, pwede naman talagang magmukhang mabait. Ang daming ganyan eh. Mukhang mabait sa loob ng simbahan. Pero mga kapatid, ang tinutukoy natin ay yung pagtatagpo. Dahil oras na tinatagpo natin ng Diyos, hindi lang tayo basta nagmumukhang mabait, ngunit tayo'y nagpapakabait at bumubuti dapat ang buhay natin. At ang tinutukoy ko mga kapatid ay ang bundok. At ang bundok marahil ay hindi lamang isang lugar. Pwedeng ang pamilya natin ay maging bundok. Pwede ang komunidad natin maging bundok. Ang paaralan maging bundok. Ang tahanan maging bundok. Ang bansa maging bundok. Ang mundo ay pwedeng maging bundok. Dahil sa bawat isa, nakatatagpo ang Diyos at napagtatanto natin, tayo'y mabuti dahil may Diyos na mabuti. Kung ganun lamang ang pag-iisip natin, wala sigurong kaguluhan dahil lagi tayong nasa bundok. Panghuli mga kapatid, habang sila ay nasa bundok, nakarinig sila ng tinig mula sa langit. At ano po ang tinig na ito? Sabi po sa ating ebanghelyo, ang tinig na ito, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Napakinggan nila o narinig nila ang tinig mula sa langit. Tanungin ko po kayo mga kapatid, marunong pa ba kayong makinig? Alam niyo po, parang 7 minutes pa lang ako nagsasalita. Ang iba sa inyo, hindi na ako pinakikinggan. Bakit? Iniisip niyo na kung anong kakainin niyo mamayang lunch eh. Ang tagal naman itong matabang pari na to. Kanina pa ako kinig ng kinig eh. Kayong mga estudyante ko sa Nazarene Catholic School, marunong pa ba kayong makinig? Hindi ako naniniwala. Salamat sa Diyos at marunong pa kayong makinig. Yung mga alagad, nakinig din. Pero hindi natatapos sa pakikinig. Dahil ang sinabi ng Panginoon,
Ang sabi ng tinig mula sa langit, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Dahil ang pakikinig na isa sa katuparan sa pagsunod. Listening later on should entail obedience. At yun po sana yung mamutawi sa buhay natin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, panawagan din sa atin upang tayo'y magbagong anyo. At ang pagbabagong anyo, hindi lamang nakikuha sa pakikinig. Ngunit ang pagbabagong anyo, nakukuha sa pagbabago ng sarili at kalooban. Marunong nga tayong makinig. Maraming mga Katoliko ang marunong makinig. Pero marami din ang hindi marunong sumunod. Kaya kapag ang isang bata ay hindi marunong sumunod, anong nangyayari? Napapahamak. Di ba ho ang mga magulang, anong laging sinasabi sa bata? Huwag kang tatakbo ha. Dahil kapag tumakbo ka, anong mangyayari sa'yo? Baka madapa ka. Tumakbo yung bata. At nadapa yung bata. Minsan bago gamutin yung sugat, anong sasabihin ng nanay? Kung nakinig ka lang, hindi ka sana madadapa. Kung nakinig lang tayo sa Diyos, mapagkakaloob nito ang pagbabagong loob, pagbabagong buhay sa ating sarili. Mga kapatid, ngayong 2 linggo ng panahon ng Kwaresma, 40 araw, marunong pa ba tayong makinig? Higit sa lahat, marunong pa ba tayong sumunod? Dahil ang pagsunod, nagkakaloob ng pagbabago ng kalooban at puso. Hilingin natin yan, mga kapatid, ngayong 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, na tunay na sumaati ng Panginoon. Tunay na sa buhay natin, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Tunay sa buhay natin, maramdaman natin ang bundok na ipinagkaloob ng Panginoon. Tunay na sa buhay natin, makatagpo natin si Jesus. Ang kanyang pagbabagong anyo ay paghamon din sa atin na may kakayanan din tayo, kagaya ng Panginoon, kung tayo lamang ay marunong makinig at sumunod. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang grasya at biyaya na hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, tunay kang sumasaamin at sa pagsaamin mo sa aming buhay, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong kalooban.